Dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo sinang-ayunan ang mga pahayag ni dating PCSO General Manager Royina Garma hinggil sa umano'y reward system sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Si Mela Lesmoras ng PTV sa detalye. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma na nabasa mo at napakinggan mo, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Naniniwala ka ba na mayroong reward system? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Yan ang pasabog na sagot ni dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo sa House Quad Committee. Sumang-ayon siya sa mga pahayag ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma. Partikular na riyan sa umano'y reward system sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ang paglalaglag na yan kay former President Duterte, una na ring bumaliktad si retired Police Colonel Jovi Espinido. Binawi niya ang ginawang pagdadawit noon kay dating Senadora Laila de Lima sa illegal na droga. And I am also a victim sa sali-sali lang sa lista ng drugs. Nilagyan pa ng high value target si Espinido. So, kaya ako magsasabi din na siguro yung mga lista hindi totoo yun kasi ako nga biktima sa mga sinungaling nilagay ni Senator Bato. Mr. Chair, hindi kaya nilagay yung pangalan mo dahil hindi ka na sumusunod sa gusto nila sa bandang huli? That's one of the reasons, Your Honor, Mr. Chair. Kaharap mismo ni Espinido si de Lima nang siya'y magbigay ng pahayag. Sa unang pagkakataon, nagbigay rin ng testimonya si de Lima sa Quadcom. Isinawalat niya ang impormasyon na nalalaman niya sa reward system na nag-ugat pa umano noong alkalde pa sa Davao City si Duterte. According to a witness in the 2009 CHR investigation, during the first period of the DDS from 1988 to 2000, the assassins were paid 15,000 for every victim. 5,000 goes to the police handler and 10,000 to the assassins, who at the time consisted of rebel returnees aside from the active duty policemen who were their handlers. MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. Dagdag pa ni de Lima, ginawa ang pagdinig noong 2016 para siya ay siraan at patahimikin bilang kalaban ng administrasyong Duterte. Nang dahil daw sa ginawang pag-aresto sa kanya ay marami ang natakot na pumalag sa administrasyon ni ex-PRRD. Hindi nasagot ni Duterte ang mga ibinabato sa kanya. No-show kasi siya sa Quadcom hearing dahil umano sa short notice at masama rin ang kanyang pakiramdam. Ikinadismaya naman ng ilang kongresista ang hindi pagsipot ng dating Pangulo. Sabi ng Quadcom, sa mga susunod na araw, ipagpapatuloy pa nila ang kanilang mga pagdinig para iba yung mapanaig ang katotohanan. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.